Omniscient Reader's Viewpoint Season 1. Nagningning ang mga mata ng halimaw at ngumiti ito. Tumingin si Doc sa laughing takabi na hawak ang kanyang tiyan at sinasabing, "Ano ba yung crew na baliw na yan?" Naalala ni Ban ang paglalarawan sa katangian ng lalaki at sinabi na dapat ay naisip niya na iyon nang tumanggi ito sa suporta ng mga constellations nung pumipili ng sponsor. Tumingin pababa ang binata ng may pag-iisip. Inilagay ang daliri sa baba at naalala na tama nga ang lahat sa pagpili ng sponsor bago tumawid sa tulay. Naalala niya kung paano niya pinindot ang close button sa screen at tinanggihan ng lahat ng constellations. Sinabi ng halimaw na wala siyang ideya, syempre, kung paano niya nalaman ang tungkol sa broadcast ng Starstream. Kumaway-kaway si Mie ng mga kamay sa gilid at sinabi na napilitan siyang tanggihan ng offer nito dahil isa siyang takabi, hindi constellation, at hindi niya kayang isponsor siya. Naisip ni Doc na baka nagkamali siya ng pagkakaintindi. Umupo ang binata sa isang concrete block na naka-cross legs at sinabi na hindi naman siya humihingi na isponsor siya. Nagulat ang halimaw at tinanong kung bakit at narinig ang sagot na hindi niya kailangan ng kapangyarihan nito pero ang channel nito ay ibang usapan. Ipinatong ni Beck ang mga braso sa dibdib at tinanong ulit tungkol sa channel nito. Sumagot ang binata na mukhang hindi pa rin niya naiintindihan ang sinasabi niya kaya sasabihin na lang niya ng mas simple. Itinaas ni Doc ang kamay, tumingin sa unahan at sinabing gusto niyang makipag-conclude ng exclusive contract sa channel nito. Nilinaw ng halimaw na ang ibig sabihin ay stream contract. Tugon ng binata ng diretsyo. Lumitaw ang impormasyon tungkol sa kontrata sa Starry Sky. Ito ang pangunahing kontrata na pinapasok sa pagitan ng takabi at ng mga constellations. Lumilitaw ang mga embodiment ng constellations sa isang espesyal na channel at nakakatanggap ang takabi ng bahagi ng mga coins bilang komisyon mula rito. Tinakpan ni Thian ang mga mata gamit ang kamay at tumawa sabay sabing, "Kaya ngayon ang habol niya." At naisip ng binata na sa totoo lang, walang karapatan ng mga incarnation na makialam sa kontratang ito dahil ang sponsorship na yan ay salita lang. Pero sa katotohanan ay tunay na pagkaalipin. Binuksan ng malaki ng halimaw ang pulang mata nito at ngumiti. Sa kadagdag na wala siyang kaalam-alam kung saan niya narinig yon. Pero paano nga ba makakapagsalita ng streams contracts ang isang maliit na walang sponsor na insekto? Tumingin ng may tiwala si Doc sa kanya at sinabing dahil nga wala siyang sponsor kaya kailangan nilang magkaroon ng kontrata. At iyon din ang dahilan kung bakit sumasali ang mga constellations. At naalala niya na ang mga subscriber ng Starstream ay maaaning hatiin sa dalawang malaking grupo. Naalala ng binata ang mga screen na nagpapakita ng mga esena mula sa buhay ng mga tao at ipinaliwanag na ang unang grupo, mga naghahanap ng entertainment ay pumapasok sa kontrata sa mga natutukan nilang proteges. Itinaas ni Doc ang kamay at sinabing kung gusto niyang maging popular ang channel, kailangan niyang masiyahan ng isa sa dalawang grupo. Alinman sa mga naghahangad ng entertainment o sa mga naghahanap ng promising target para sa sponsorship. Ipinatong ni Beck ang mga braso sa dibdib, pinikitang mga mata at galit na sinabing alam na niya yon, pero anong kinalaman niyon sa usapan? Ipinaliwanag ng binata na binigyan na nga niya ng hint pero hindi pa rin nakakarating sa kanya, kaya hanggang ngayon ay hindi pa umaabot ng 3 digits ang bilang ng subscribers niya. Sumigaw sa kanya ang halimaw na tumihinggil na at huwag nang magpaikot-ikot. Nagulat na bumuka ang bibig ng takabi nang marinig na, paano kung matugunan ang pangangailangan ng channel niya ng parehong grupo sabay-sabay? Sinabi nito na imposibleng-imposible yon. Kimunot ng halimaw ang kilay at tumingin ng may pag-iisip sa unahan. Patuloy na pinaliwanag ni Doc na gaano man ka-entertaining ang mga incarnations, umaalis ang mga constellations na ang layulin ay makakita ng protege pagkatapos ng pumili ng sponsor. Pero paano kung may incarnation na hindi pumili sa kahit sino sa pamamagitan ng kontrata? Umupo ang binata, hinaplos ng mga daliri sa concrete block, tumingin sa unahan at dagdag pa. At paano kung lampas sa kakayahan ng ibang incarnation na may sponsor ang kanyang kakayahan? Patuloy na tumaas ang tubig sa tiyan. Tinanong ng halimaw kung kaya hindi siya pumili ng sponsor. Sumagot ng binata na, oo, tama yon. Nagulat na tumingin si Thian sa binata na nagsabi sa kanya na siguro'y nauusok na ang tenga ng mga constellations at pinayuhan siyang bilisan at buksan na ang channel niya. Kinunot ni Takabi ang kilay at tumingin sa maraming bintana sa screen. Patuloy sinabi ni Doc na siguro'y namamatay na sila ng kuryosidad. Ano pa talaga ang klaseng tao na nakapag-resist sa regressor? Nakikita ba niya ang hinaharap? Bakit siya kinain ng ayosor? Talaga bang propeta siya?
Inis na sinabi ng halimaw na buti na lang at sinabing huwag nang magsalita ng kalokohan. Hinding-hindi mananalo ang ordinaryong tao laban sa sponsored incarnation. Ito ang batas ng mundong ito. Itinaas ni Thea ng kamay, ngumiti at sinabing malapit na niyang patunayan sa kanya na posible pala yon, kaya isara muna ang bibig at gawin ang sinasabi niya. Hindi ba nagpangako siyang gagawin niyang hari ng mga takabi? Tumingin ng masama si Becky nang inilagay ang paa sa baba at nag-isip. Pinanood siya ni Doc ng may ngiti sa mukha. Tumingin ang halimaw sa binata na nakaupo ng may nakayukong hadulo at ipinaalala na may utang pa rin siya dahil sa pagkabigo ng senaryo. Kung babayaran niyang 5,100 coins noon. Galit na sumagot ng binata na wala daw siyang nabibigo. Nagsimulang tumayo si Doc at sinabing nakasigurado siya. Tumayo rin ang binata, binuka ang mga braso sa gilid at sinabing natutupad niya ang kinakailangang kondisyon ngayon mismo. Nagtanong ng halimaw. Kinunot ni Dean ang kilay at tumingin ng hindi naniniwala sa binata na humihingi na buksan niya ang channel. Itinaas ni Doc ang isang daliri at may tiwala na sinabi na malapit nang magsimula. Binuka ng malaki ang bibig ng halimaw na may takot sa mata habang tinitingnan ang lumilitaw na mensahe. Tumingin ang binata sa lumiliwanagang mensahe. Lumitaw ang screen ng may impormasyon tungkol sa secret scenario. Commander Killer. Category: Secret. Difficulty: Plus. Conditions: deal with the naval commander Ayosor and get out of his stomach. Time: 10 days. Reward: 9,000 coins. Penalty for failure: death. Lumalamoy ang mga patay na katawan ng tao sa tubig. Galit na sumigaw ang halimaw na, sige, saktan mo ako ng kidlat. Nagkadikit ang mga kamay ni Dean sa harap at ngumingiting matamis habang tinitingnan ng screen na sinasabing, hiniling ko sa mga ginulo ng constellations na pakalmahin muna natin. Bigla lang na-interrupt ang broadcast dahil sa server error. Hindi nila iniisip na sadya ko yon. Maingat na pinag-aralan ni Doc ang screen ng inventory. Inilagay ang daliri sa bibig at tinanong, kung mga items lang ba ang mabibili ko rito, nasaan ang search function? Sa background, patuloy pa rin nagdadahilan ng halimaw na anong klaseng patronage ito? Isa akong takabi. Alam na alam kong mawawala ako kapag pinayagan kong mangyari ito. Itinaas ni Doc ang kamay, tumingin sa gilid ng may ngiti at naisip na sinusubukan niyang ayusin ang sitwasyon. Sinubukan niyang takutin ang halimaw at pinilit na buksan ang Starstream Store. Lumitaw ang store window na pinangalanang Takbaya Knapsack na may hot offer para sa starter kit. Patuloy pa rin ang tumutulo ang luha ni Bean habang kausap ang mga master ng constellations. Naisip ni Doc na dahil nga sa open channel lang niya a-access yun, hindi maiiwasan ng gulo, lalo na pagkatapos ilunsad ang secret scenario. Itinaas ni Doc ang kamay sa muka at sumigaw na kung pwede siyang tulungan kahit konti. Sumagot ang halimaw na oo sa baba sa kanan ng search button. Narito ang pasasalamat bilang tugon. Pero bago tayo magpatuloy, don't forget to smash that like button. Mag-subscribe ka na sa channel na to at i-on mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga solid na recap na tulad nito. Maingat na tiningnan ng binata ang store window at naisip na sa isang paraan o iba pa, idinisenyo ang system para sa parehong tao at tako at dalawang request lang ang kailangan niya para mabili ang mga kailangang item. Inunat ni Becken ang mga paa, binuka ang bibig at tumingin sa unahan ng takot. Patuloy na pinag-aaralan ni Doc ang knapsack at sinasabing nasaan ang mga goods para sa paghahanap ng Ancient Dragon. Lumitaw ang imahe ng puso sa screen na may description. This is the heart of an ancient dragon of rank SS containing the magic of the ancient dragon Ignitus. Contains an almost limitless amount of manaim. With a successful transplant, bestows the attribute Hellfire. Price, 15 million coins. Product reserve, sold out. Nagulat na sumigaw ang halimaw na magsisira ang sungay niya at nabalitaan na niya. Ipinaliwanag ng binata na random lang niyang nilagay na magandang pangalan, madalas kasing makikita yan sa mga laro. Malungkot na ipinikit ni Doc ang mga mata at naalala na, ayon sa survival methods, ang may-ari ng pusong ito ay nasa Italy na ngayon. Isinuksok ng sponsor ang high-ranking item na yon sa bibig ng mapalad na lalaki kasabay ng silver spoon. Sa mga ganitong sandali, medyo pinagsisisihan niya ang hindi siya pumili ng sponsor. Ipinatong ng binata ang mga kamay sa bibdib, tiningnan ng screen at sinabi, Search, the apple of the great demon. Search, the purest star. Tumingin ang halimaw na nakabuka ang bibig sa gulat at sinabing, saan niya nakuha ang lahat ng yan? Nanatili sa parehong antas ang likido sa tiyan hanggang ngayon.
Napansin ni Bean na pagkatapos ng lahat ng gulo, bibili siya ng 4 na mucus at 4 na thorn. Ano namang kailangan niya sa mga bagay na yan? Isinabit ni Doc ang jacket sa baraso, kinuha ang biniling items at sumagot na wala raw pakialam doon ng halimaw. Lumitaw ang mensahe na Sharp Thorn of the Stone Hog. Reserve, 17. Price, 100 coins. Sumulpot pang isa pang window, Hammerhead Seahorse Mucus. Reserve, 124. Price, 100 coins. Lumitaw ang notification na 800 coins ang nagastos. Pinanood nilang itinali ng binata ang jacket sa baywang at sinabi ng isa na naiintindihan niyang hindi na mare-reimburse ang gastos kahit pa magsisi siya mamaya. Sumagot si Doc na oo, alam niya. Lumitaw ang screen na may informasyon na The Constellation, a hidden schemer, is curious about his plan. Sumulpot pa ang isa pang mensahe. The Constellation, the Black Dragon of the Abyss, is watching his every action with a close, hostile gaze. Pinindot ng binata ang X para isara ang mga mensahe habang naiisip kung ayaw nila, huwag silang tumingin. Ipinatong ni Becken ang mga paa sa dibdib, kinunot ang kilay at tiningnan ng binata. Yumuko si Doc at kinuha ang mga spike sa kamay. Narito ang mensahe na nagsasabing sarado na ang channel. Tumingin pataas ang binata nang marinig ang salita ng halimaw na hindi niya nakalimutan na hindi pa rin niya tinatanggap ang offer nito. Inilagay ng binata ang mga spike sa sinturon at sinabi na alam niya, pag-uusapan pa ang terms ng deal pagkatapos niyang matapos ang senaryo. Ngumiti si Doc, inilagay ang isang thorn sa balikat nang marinig ang salita ng halimaw na, kung ganon, magsikap siyang linisin yan at kailangan niyang umalis. Sinabi nito na hayaan na siyang umalis. Tinawag siya ng takwi na mapanghahas na bastos. Pinitik ni Thian ang mga daliri at sinabi na, sige, maging masaya ka na lang, walang problema. Nagliwanag ang katawan ng halimaw. Narito ang mensahe na bumukas ang channel. Dagdag pa nito na sana'y nasa pananig niya ang kasaysayan. Tinakpan ni Doc ang mata gamit ang kamay para maprotektahan ang sarili mula sa matinding liwanag. Tumuwid si Doc, ibinaba ang mga kamay at naisip na kinuha ang cellphone at tiningnan ng screen na nagpapakita ng oras, 21 hours and 41 minutes. Napansin niyang hindi na marami ang natitirang oras bago mailabas ang gastric juices. Sumakay si Doc sa pansamantalang bangka gamit ang square na bagay na sagwan. Kinuha ang supot ng slime at ibinuhos ang kaunti sa palad. Pinahiran ni Doc ng itim na slime ang spike. Tumingin si Doc sa direksyon ng kung saan nanggagaling ang tunog. May mga butas na lumitaw sa dingding ng tiyan kung saan nagsimulang lumabas ang singaw. Tumingin si Doc sa kabilang direksyon, pareho rin ang nangyayari doon. Dumadaloy pababa ng malakas ang gastric juice mula sa taas. Na-realize ng binata na nagsimula na. Mahigpit niyang hawakan ng thorn sa kamay at nagdesisyon na lalabas siya dito ng buhay kahit anuman ang mangyari. Maingat na tumingin si Doc sa unahan at inuugay ang kamay. Kung nagustuhan mo ang mga video na ito ka-T-Recap, don't forget to leave a like and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago pa natin mga video. Salamat at maasim na araw!